Magandang gabi sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa The Pilgrim's Voice broadcast. Ngayong gabi ay pag-aaralan natin, kapatid, kung ano, totoo ba na ang paggawa ng mabuti ay nakakaligtas sa tao? O ano ang paraan ng Diyos para maligtas ang tao? Ang tao ba may credit sa kaligtasan na aangkin niya? O ang kaligtasan solely upon the Lord lamang? Mga kapatid, ito nakasulat dito, bago ang lahat, magandang gabi. Nakasulat dito ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ito nakasulat sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sa pinaniliwanag ni Apostol Pablo ayon sa kanyang mga sulat, na ang kaligtasan ng Panginoon ayon kay Apostol Pablo is by grace through faith. Sabi niya, you are saved by grace. For by grace are you saved through faith. So, ang kaligtasan ng Diyos, kumbaga pinaniliwanag ni Pablo na ito'y biyaya ng Diyos, hindi mo pinaghirapan. Ito'y ibinigay ng Diyos sa tao bilang isang gift, regalo. Kumbaga, pag nagsasabi nating regalo, ito'y tinanggap mo lamang, mayroong nagbigay sa iyo, ito'y tinanggap mo ng malugod, taos puso mo itong inangkin. Ang ibig sabihin, kumbaga sabi ni Apostol Pablo, ng kaligtasan ng Diyos, hindi mo pwedeng bilhin, hindi mo pwedeng paghirapan, at lalong-lalo na hindi mo pwedeng maipagmalaki sa iyong sarili dahil sa kabutihan mong nagawa. So nakikita rin nyo dito ang verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang kaligtasan ay walang iba, mapupunta ang kaluwalhatian sa Diyos, ito'y biyayang ibinigay sa tao. Ang disenyo ng kaligtasan, it was organized from all eternity. Ipinadala niyang kanyang anak sa Kalbaryo. And then pagkatapos nun, naligtas ang tao sa pananalig, pananampalataya, wala siyang pinaghirapan. Kumbaga pag sinabi nating biyaya, ito'y binigay sa iyo, tinanggap mo naman ang buong puso. So ayon dito, hindi ito sa iyong sarili. Hindi ito sa paraan na gusto mong paghirapan para maangkin ang kaligtasan. At sinasabi rin ng verse na ito sa verse 8, ang kaligtasan is the gift of God. Maliwanag na nakasulat ito na kay Pablo sa kanyang aral na ibinibigay sa sangkatauhan ang kaligtasan. Hindi mo pwedeng paghirapan, hindi mo pwedeng bilhin dahil ito'y regalo ng Diyos sa tao. Ito'y regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa mga taong magre-respond at manalig sa kanyang anak na ipinadala niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ayan dito sa nakasulat na ito sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Mga kapatid, isa sa mga doktrina ng Diyos, kung bakit siya ang gumawa ng daan ng kaligtasan, kung bakit siya ang naghanda, kung bakit siya ang nagplano, it is because ayaw niya ang taong tumaas ang lipad ng kanyang hangin. Tumaas ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Ayaw ng Diyos na ang puso ng tao'y lumaki, na maging mayabang, na kaya sa naligtas ay dahil ginawa niya ang lahat. Ayon dito, kapatid, ang kaligtasan not of works, lest any man should boast. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang. Anyway, hindi naman sinasabi dito na ang magandang gawa, ang good works ay masama. Mabuti ang magandang gawa. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa mo taos-puso ng pagtulong sa kapwa, gumagawa ka ng kabutihan para sa lahat, maganda yan, kapatid. Pero kung ito ang magiging batayan mo,
magiging batayan natin para maligtas tayo. Ito ang magiging dahilan at ang argument na para gawin natin ito para mapunta tayo sa daan ng kaluwalhatian. Ang ganyang paraan, kapatid, sinasabi ng Biblia, not of works. Ang magandang gawa, maganda lang sa personal relationship mo sa pakikipagkapwa, pero pagdating sa kaligtasan, ibang usapan ho yan. Ibang usapan kung kaluluwa na ang pinag-uusapan. Mga kapatid, ayon dito, ayaw ng Diyos na maghambog o magmalaki ang isang tao kung bakit siya naligtas. Kaya lahat ng tao, pag naligtas sa pananampalataya at pananalig sa biyaya ng Diyos, wala kang maipagmamalaki sa buhay mo sa eternity. Ang iyong kayabangan hindi uubra sa eternity dahil iniligtas ka ng Diyos sa kanyang biyaya. Wala kang maipagmamalaki. Pero ayon dito, hindi naman masama ang magandang gawa dahil ang magandang gawa, it was foreordained from all eternity na gawin ng isang Kristiyano ang paggawa na mabuti kung siya ay nasa pakikipagrelasyon na sa Panginoon. Ito ang nakasulat sa verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Mga kapatid, ganito lang kasi. Kung ang isang Kristiyano ay sumampalataya kay Kristo, nagkaroon ng pananalig sa Kanya, you are God's masterpiece. Ikaw ang nilalang ng Diyos sa panibagong yugto ng iyong buhay, gagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti hindi dahil sa gusto mong maligtas, gumagawa ka ng mabuti dahil tapos ka ng iniligtas ng Panginoon at nakaroon ka na ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya nakasulat dito, ang good works was foreordained, na ayon sa verse na ito, created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained that we should walk in them. So, ibig sabihin, isa lang ang maiintindihan natin na ang Kristiyano talagang tunay, gumagawa talaga na mabuti. Dahil yan ang doktrina ng kanyang foreordination. Nasa council, in the council of eternity, sinabi na ng Diyos na ang lahat ng sumampalataya, lahat ng sasampalataya sa kanyang anak, lahat ng tao na magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon, gagawa at gagawa siya ng kabutihan dahil yun ang programa at plano ng Diyos. Sa pagkatuwid sa analysis ng mensahe ng Bible study natin sa ngayon, ang daan ng Diyos sa kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa iyong ginawa. Ito'y regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos sa tao. So ang tao, wala siyang maipagmamalaki, wala kang dapat maibigay na credit sa tao. Kundi, ang kaligtasan, salvation is of the Lord. At ayon din dito sa verse na ito, not of works, hindi sa iyong gawa. Mga kapatid, dahil ang gawang mabuti ay ibinigay lamang ng Diyos, design, masterpiece, na kung ikaw isa ng ganap na Kristiyano, mayroon ka ng pakikipagrelasyon sa Panginoon nating na si Kristo, na namatay sa Kalbaryo almost 2,000 years ago, dito ka gagawa ng mabuti. Kaya ang paggawa ng mabuti ay palatandaan na isa kang ganap at tunay na Kristiyano. Mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy kayong mag-subscribe sa programang ito dahil ibabalik ko sa inyo ang isang kaligtasan na paglipas man ng maraming tao na hindi mo pwedeng baguhin. Dito sa The Pilgrim's Voice broadcast, where the glory of the Lord